Hello Caravelas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. And this is my final prediction at Binibining Pilipinas 2024. Hey! Kamusta po kayong lahat? At syempre ngayon ko na ilalabas ang aking final prediction sa Binibining Pilipinas 2024. Syempre, bukas na ang coronation night. So, ngayon na natin hilatag ang ating mga prediction. Ito ay aking hula lang. Ito ay aking palagay lang na magkakorona or makakapasok sa mataas na banda sa Binibining Pilipinas at 60th anniversary ngayon ng Binibining Pilipinas. Kaya ang saya-saya kasi ang daming mga queens, ang bongga ng mga host, ang bongga ng mga performers, ang bongga lahat, hindi kagaya ng iba. Charot lang. Yes, Binibini is always a Binibini. Ayan, may number 10 sa aking listahan ay si Binibini 36, Samantha Acosta ng Bulacan Province. Samantha ay 24 years old. At Puriagaba. Kahit saan ako pumunta nung nasa Maynila pa ako, napakadaming fans. Ang daming hakot. Bas-bas ang hakot. Lahat ng sulok ng siya ang may pinakamaraming hiyawan. Siya ang may pinakamaraming ano ba tawag dito? May pinakamaraming Olipores. Grabe talaga when it comes na tawagin itong si Samantha Acosta. Naghihiyawan yung mga tao. So, feeling ko, kakabog siya sa competition. Congratulations, pasok ka sa number 10 ko, Samantha Acosta ng province of Bulacan. My number 9 sa akin listahan, Binibini 20. Shannon Manzano ng General Santos City. The Queen, di ba? The Queen ay the City of Champion, General Santos. At take note, andun si Madam Shamsi Nanggali. At kung ano at sino-sino pang mga taga General Santos. 19 years old lang itong si Shannon Manzano. Nahihilawan ako sa kanya, pero nakikita ko na kumakabog siya sa kompetisyon. Iba yung klaseng aura niya, ibang klaseng eksena niya. Kung baga, malaki ang aking paniniwala na aabot siya sa dulo at posibleng makasungkit ng corona or posibleng maka-runners up siya dito sa Binibining Pilipinas 2024. My number 8 sa aking listahan, Binibini 11, Kim De Luna ng Caloocan. Isa din siya sa mga matatandang contestant, 27 years old. Nakita mo naman sa experience, nakita mo naman sa galawan na may experience niya. Kumbaga kabog, ipinapakita sa edad na kaya niyang kumabog sa competition. Pero ang daming magagaling dito ng mga girls sa Binibini at talagang masasabi mo talaga, once a Binibini, always a Binibini. Kaya number 8 sa aking listahan, Kim De Luna ng Caloocan City. May number 7 sa aking listahan, Binibini 14, Vienna Fitch. Ewan ko kung ano yung pag-pronounce ang kanyang apelyido. From Calamba, Laguna, 22 years old. Kakaiba yung beauty niya. Siyempre may halong kinembular, gano'n. May half-half ito. I don't know kung ano yung half niya, but itong si Vien ay isa din sa kumakabog sa kompetisyon, lumalaban ng bonggang-bongga. Talagang pak na pak ang mga galawan ni Vien. Nilagay ko siya sa aking number 7. My number 6 sa aking listahan, Binibini 34, Vera Dickinson ng Tarlac Province. Si Vera ay 21 years old, kumbaga batang-bata, fresh na fresh, kahit saan sa ilaban pwedeng kumabog kasi 21 pa lang. Grabe, apakagandang babae, lalong-lalo na in person. Pero nakikitaan ko pa rin kasi siya ng ano ba tawag doon, yung rookie, mga rookie pa lang sa galawan, rookie sa eksinahan, hindi kagaya ng mga nasa taas nito na talagang kabog, ganon. So
nilagay ko lang si Vera sa number 6, hindi ibig sabihin wala akong tiwala sa kanila. Naniniwala ako kasi nga nandito siya sa number 6 at kaya niyang sumungkot ng corona, pwede siyang maging runner-up. Vera Tegenson. At eto na guys ang aking top 5. Hopefully ay matuwa kayo dito sa aking prediction. My number 5 sa aking listahan, Binibini 1, Marikit Manawis ng Baguio City. 27 years old. Ganda. Maganda, mabait, lahat na. Maliit lang. Pero hindi naman, para sa akin, hindi naman siya hadlang kung bakit siya ang makoronahan dito sa Binibining Pilipinas. Pero may mga nakikita kasi akong candidate na worthy. May nakikita akong candidate na lumalaban, kumakabog, nakikipagbardagulan. But still, Marikit Manawis, walang problema sa kanya. Wala rin akong nakikitang something sa kanya na hindi siya makakuha ng corona. Malakas ang dating, maganda, at amazing ang personality. Marikit Manawis, Binibini 1 at my number 5. My number 4 sa aking listahan, I'm so sorry, pero parang ikaw ang aking predicted second runner-up, Trisha Martinez ng Pila, Laguna, 25 years old. Pwede ka pang bumalik. Ang nagkataon lang kasi na ngayong year, dapat last year mas malakas siya last year kaysa ngayong year. Kasi ang ngayong year, grabe, ang daming magagaling, ang daming magaganda, ang daming Diyosahan, ang daming Barbihan. Nakakaloka, hindi mo alam kung ano. But nilagay ko pa rin sa aking number 4 itong si Trisha Martinez, my predicted second runner-up so far sa Binibining Pilipinas. Kung magkaroon man siya ng corona, wala naman akong violent reaction. Kung may taas man niya sa number 4 spot yung kanyang ranking, ay wala naman akong problema. Basta so far for me, my number 4 sa aking listahan, Trisha Martinez ng Pila, Laguna. My number 3 sa aking listahan, hindi ko inaasahan, wala sa aking prediction before, but kumakabog siya ng bonggang-bongga, Binibini 10, Crystal Jean De La Cruz ng Zambales, 19 years old be. Pakaganda. Ang ganda-ganda niya talaga. Iba yung charisma. When it comes na makikita yung mga girls at iniisa-isang tingnan mo sila, ang ganda niya talaga. Talagang kayang kumabog at kaya makipagbardugulan sa Binibining Pilipinas. Kaya nilagay ko siya sa aking number 3 kasi nararamdaman ko kung hindi siya runner-up, corona talaga ang laban ng batang ito. At the age of 19, kabugera. At the age of 19, pak na pak ang galawan. At the age of 19, queenly na siya. Ayan ang aking first runner-up. Predicted first runner-up, Binibining 10, Crystal Jean De La Cruz. Ayan. My predicted winner for Binibining Pilipinas Globe 2024 ay Binibini 40, Myrna Isguera ng Abra. 22 years old, isa to sa mga bagets na contestant, kabugera, lamonera, lahat na pwede mong sabihin sa kanya ay pak na lumalaban at kaya niyang sumungkit ng kahit anong corona dito sa Binibining Pilipinas 2024. But, nilagay ko lang siya sa aking Binibining Pilipinas Globe kasi ano ba? Mas may tiwala ako doon sa nilagay kong Binibining Pilipinas International. May tiwala din ako sa kanya, but nandun pa rin ako sa punto na kaya niyang ipanalo ang Miss Globe competition. Sa abilidad niya, sa pasarela niya, kaya niyang ipanalo ng bonggang-bunga sa tangkad niya. Kaya niyang kumabo sa Miss Globe. Yun talaga yung nararamdaman ko. Kaya, may predicted winner sa Binibining Pilipinas Globe 2024, Myrna Isguera ng Abra. Eto na. Ang aking predicted winner sa Binibining Pilipinas International, wala nang iba, mula noon hanggang ngayon, Binibini 26 sa PB Godines, Lapu-Lapu City, Cebu. Kung alam nyo lang guys, iba talaga yung wala man siyang ginagawa, hindi man siya pangabog as Myrna Isguera. Pak na pak yung mga eksena, but still, siya talaga ang nakikitaan kong pang Miss International vibe. Kung ito si Madam Araneta ang pipili ngayon din, siya ang pipiliin.
Iba ang karis, iba ang mga taga Cebu, iba ang ganda ng mga taga Cebu. Diyosa, Barbie, manika. Wala kang masabi. Manikin. Wala kang masabi sa beauty. Very beautiful. Bibi Godinez ng Lapu-Lapu City, Cebu. Hindi man siya yung pinakamagaling, pero nakikita ko talaga na siya talaga ang pinaka-perfect para sa Binibining Pilipinas International. At siya ang kakabog sa ganda ni Miss International 2023, Andrea Rubio. Diba? Diyos ko, lalamunin yung ganda ni Rubio dito. Hello. Kaya siya ang aking predicted winner, Binibini 26, PB Godinez ng Lapu-Lapu City, Cebu. There you go, guys. Maraming salamat. Kung meron nung kayong views and opinions, comment down below ang inyong top 5 din kung sino ang possible, or top 2 lang kung sino ang possible na Binibining Pilipinas Globe at Binibining Pilipinas International. Ang inyong violent reaction, ilatag din ninyo yan sa comment section at pag-usapan natin. Maraming salamat, and this is my final prediction at Binibining Pilipinas 2024. This has been Gazel Ortega, hanggang sa muli po at sa live ng Binibining Pilipinas Coronation Night. Paalam!